So, ayun nga. Talking about beef, tol. Pag-usapan natin si Bugoy na Koy-Koy. Pag-usapan natin si Bugoy. Kasi, tol, alam mo yung segment ko na Ask Me Anything, halos lahat ng tanong doon puro about beef natin kay Bugoy, beef mo kay Bugoy, ganyan-ganyan. Kasi ako, tol, personally, ang sinasagot ko lang sa kanila, yung alam kong sagutin. Tama? Pero kasi, tol, kahit tayong personal na dalawa, nag-uusap tayo. Tol, sa tingin mo ba, saan humuhugot si Bugoy ng putang inang mga trip niya? Kasi ako hindi ko alam kung bakit bigla siya nagkaganon. Ay, ikaw ba alam mo? Siguro ang iniisip ng mga ibang, ayoko sagutin to kasi baka sabihin, cloud chaser, alam mo yun, ang labo eh. Cloud chaser, paano? Parang gusto kong sabihin paano ako Saan banda? Okay. So, mismo, saan banda? Diba? Kumbaga minsan, hindi, ako pero tol, let's do this once and for all. Kasi ngayon technically, ngayon ka lang magsasalita tungkol dito eh. Okay, sige, pwede. Si Bugoy ay inspirasyon kong tao. Alam mo yan, bumibili ako ng t-shirt ni Bugoy, bumili ako ng album ni Bugoy na Koy-Koy. Sobrang positive ng tao. Yung panahon na makitid ang utak ko sa gang, si Bugoy ang nagsasabi na gumawa ako ng album. Mismo. Lagi niya ako kinukulit na kailangan mong gumawa ng mixtape price. Mismo. Pangalawa, iwasan mo ang gang. Kasi hindi ka niyan habang buhay, hindi ka habang buhay mabubuhay diyan. And nakikinig ako sa kanya ng mga time na yon kung anong kailangan kong gawin sa career ko. And masasabi ko, yung mga time na yon, yung Bugoy na Koy-Koy na gusto ko at paborito ko, na iniidolo ko is yun yung sobrang positibong Bugoy na Koy-Koy na gusto ko. Mismo. Sobrang shit, ang galing niya gumawa ng kanta. Mismo. Yung flavor niya sa music is paiba-iba eh. Meron siyang chill type, meron siyang tungkol sa pera, meron siyang pampag-good vibes talaga na kahit anong init ng ulo mo, pag pinakinggan mo siya nun, mawawala lahat ng init ng ulo mo. Mismo. I mean, dumating lang yung time na nagkita kami and then syempre kinamusta ko siya. Tapos alam ko yung video nung magkano budget mo. Alam ko yun. Alam ko yun na nasabi ko yun na naka-video ganito, ganyan, nagbibiroan kami. And then, nagulat na lang ako, bakit dumating yung panahon na kailangan kumalat yun? Example, ikaw, nagbo-vlog, siya, parang vlogger na siya nun eh. Okay. Ikaw, magkaibigan tayo, tapos medyo tinitingala mo ako. Kasi as a artist, as a nauna, as a magaling na artist. Tapos kinausap mo about collab na naka-video tayo, tapos sinabi ko sa'yo magkano budget mo. Tatawa ka. Oo. Magkakipagkulitan ka. Kasi magkaibigan tayo eh. Point na kailangan mo siyang ilabas, tapos parang hindi naman natin alam sa mga page, alam mo yun, or sa Instagram, or sa Twitter. Parang, come on man, parang ganun ba yung tingin mo sa akin para na alam mo mag-hype pag sinabi mong, kasi ganun ka yung tingin ng mga tao sa akin, mataas ang ego ko, tapos ginanon mo ako, tapos parang pwede maging hype, nilabas mo yun para mapahiya ako. Kasi kahit sinong kaibigan mo, hindi matutuwa sa nangyari nun. Or kung kahit sinong tumitingala sa'yo, hindi gusto yung ginawa mo. Nangyari, oo. So, hindi naman kami nagkikita or hindi ko naman siya pwedeng saktan ng mga time na yun kasi na-confuse ako, bakit mo ginawa yun? Kasi tinext ko pa siya nun eh. Tol, bakit mo naman ginawa sa akin yun? Hindi siya nag-reply. Ang ginawa ko na lang is, dinis ko siya. Okay. Yung time na hindi kasi ako makapenetrate nun eh. Matagal kong kinimkim yun na, hindi kita mababalikan ngayon kasi nasa flip top ako. Wala akong album katulad mo, hindi ko kaya kasi may fanbase ka na rin sa music at hihintay ko yung time na magawa ko yung album ko. And then yung nagawa ko yung album ko at naisip ko siya, binalikan ko lang. Titignan ko kung anong reaction niya. Pero hindi ibig sabihin nun, magkakasakitan tayo o may ganung kalalang sama ng loob akong ginawa sa'yo. Kasi feeling ko, nabasos mo ako, babasusin kita dito. Kasi gusto ko malaman kung talagang gusto mong testingin. Kasi besh, kilala niya ako eh. Mismo. Kilala niya tayo eh. Diba? Kung ano yung kinakanta niya, yung tayo nun eh. Yung panahon na magulo buhay natin. Nagulat na lang tayo, biglang yung mafia, may mafia na, may nagulat din ako, may mga tattoo na siya, yung gangster na siya. Yo, parang ganun yung ano. Wala akong ibig sabihin na pangit yun, tol, kasi good yun. Si Bugoy na Koy-Koy ngayon, isa sa pinakamagaling na artist ngayon, maraming, alam mo yun, maraming fans. Kaya siguro ang tingin ng ibang tao yung nangyari yun is, yung iba sinasabi nila hype, yung iba sinasabi nila ganyan. Hindi. May reason eh kung ba't nangyari yun eh, may rason. So, para sa akin, siguro, ewan ko kung misunderstanding ba o ewan ko eh. Eto, ewan ko para sa akin kasi, Besh, alam mong si Boogie ay mas naging dikit ko talaga kasi parehas kaming nasa Maynila that time, 'di ba? So, para sa akin, ako ayoko na lang kasi wala naman siyang personal na shit sa akin sa totoo lang.
So, ayoko na lang magsalita kasi marami akong pwedeng sabihin pero bilang respeto kay Bugoy, hindi ko sasabihin. Alam mo yun? Sa katunayan nga, mga kasalut, si Price Tag, ang kauna-unahang kaburatan niyan sa totoo lang, alam ng lahat, si Ives Fresco kasi parehas silang nasa La Union. Ilang beses kung inaawat si Price kasi ito makulit tong gagong to eh. Tol, wag mo nang pansinin si Ives, wag mo nang galawin si Ives, ganyan. Kasi tol, tropa ko si Bugoy at under ni Bugoy si Ives. Tama? So, ang pinupunto ko, ganun ko pinoprotektahan yung relasyon namin ni Bugoy dati. Tapos, nung mga nangyari na yung mga shit na yan, nagkita-kita pa tayo sa Gio. Naalala mo? Yeah. Damo the Merrier. Magkasama sila ni Ives saka ni Bugoy. So sabi ko, parang, okay na pala eh. Wala na palang problema eh. Diba? All good na eh. Diba? So, tas biglang, after ng ilang linggo na naman. Okay na yun kasi alam mo kung ano nangyari, diba? Hindi natin pwede sabihin dito. Alam mo kung ano ginawa ko nun, kaya naging okay na. So, At kung talagang pang-personalan talaga sila o pang-anuan talaga, dapat babawi ka dun pag ginawa sa'yo yun. Pero hindi na nangyari. So, okay na, good na. Wag na natin i-open yun. At Wag natin i-open yun. for the sake na lang ng mga hindi naman alam ng mga tao. So, wag na lang natin sabihin sa kanila. Oo. So, tumalo na lang tayo itong yung recent na mga nangyari at nagsimula na naman siya. Kasi nung sinabi mong dinis mo siya sa album niya, low-key dumidis na rin siya sa'yo eh. Tama? And marami, narinig ko. Pero okay lang sa akin. Prior to that, pumipitik-pitik na siya eh. Bago mo siya i-diss eh. Alam mo yun. Tapos hanggang ginawa niya ng solo version niya yung dating kanta namin na ganun pa rin. Sinolo niya yun. Tama? At doon ka, may mga binitawan siya sa'yo doon. So, eto na. Tapos biglang nagkaroon ng issue about changing religion. Tama. Para sa akin kasi, Besh, ang religion, dalawa yan ang religion at politika, yung mga sarili-sarili nyong opinion dyan at paniniwala ay hindi nyo dapat pinag-uusapan at wala dapat nakikialam. Mismo. Kasi politika at religion, yan yung mga bagay na dapat iniiwasan sa kahit anong klaseng larangan at bagay. Pero bumanat siya ng i-quote ko to nang sinabi niyang weak na Pinoy ang nagpalit ng relihiyon para sa isang babae. 'Di ba? Doon na tayo nagsimulang umusok yung mga tenga natin noon, tol, kasi alam nating that time kakapalit mo lang ng religion. Tama? So hanggang nagkaroon na ng hamunan sa URCC, sabi ko, sige, hamunin mo kung papalag, ganyan. Kasi alam naman natin na wala naman talaga silang kayang gawin, tol. 'Di ba? Doon lang tayo, real talk lang to, mamen, 'di ba? Sabi mo nga. So, ang point ko lang, wala akong pakialam, wala na tayong pakialam doon sa image o character na gusto niyang i-build para sa sarili niya. Pero ang nakakapagtaka lang, bakit all of a sudden ginagamit mo yung mga bagay na yan, especially sa'yo, kay Price? Sa akin kasi sign of weakness para sa akin. Pero at the same time, dun sa ginagamitan mo talaga mabuburat eh. Kasi, wala kang pakialam kung nagpapalit ako ng relihiyon. O kung sabihin mo man hindi para sa akin yan, pero napaka-eksakto naman ng pangyayari. Para naman tayong pinanganak kahapon, di ba? Pero para sa akin, personal na yan. So, ibig sabihin, pinipersonal mo ako. Mismo. Di ba? Okay. Anong mali kung nagpapalit ako ng relihiyon para sa mahal ko? Di ba? So, tama pala namang babae ka ng dalawang babae. So, mas okay pala yon o mas... Alam mo yun, pare, may mga kailangan kasi dadating ka talaga sa bagay na may maturity ka na sa buhay or may pinipili ka na ginagawa mo na kung alam mo kung saan ka makakabuti or kung alam mo na para sa iyo at kung hindi man, wala nang pakialam yung mga tao doon. Pero as long as wala kang ginagawa masama, bakit hindi, di ba? Gawin mo. Pero isipin mo na lang, kung anong impluwensya ang mabibigay ko sa bagay na nagawa ko ngayon. Kung kaya kong magpapalit ng relihiyon para sa mahal ko, is sabihin mo sa akin kung saan banda yung masama doon. Tama. Ilaban mo yung prinsipyo mo na dapat 2 asawa o 3 asawa. Magulat ka, makabuntis ka ng isa dyan, babae, anak mo. Papayagan mo ba 3 asawa ng lalaki? Or maging kabit siya?
Mismo. Come on, man. Doon tayo sa realidad. Hindi tayo perfecto. Mhm. Hindi tayo mababait lahat na tao. Pero minsan kung iisipin mo na mabuti, kailangan nasa tama yung desisyon mo o pinaglalaban mo. Totoo. Diba? So, at saka, yung mga ganung bagay, kung totoong nagagawa yun o ginagawa mo yun, Mhm. secret yun, besh. Mismo. Secret yun. Hindi mo sinasabi. Hindi mo sinasabi yun. Hindi. Totoo naman kasi. Di ba? Mismo. Para kailan mo nakita na sinabi nila Gerald Anderson o nila Aga Mulak na pogi sila o may mga ganun sila. Hindi nila sasabihin yun. Mismo. Diba? So, sa akin lang, siguro, na ano yung ego ko doon. Oo. And natalo ako ron. Mali ako doon, nagalit ako. Kasi wala para makita siya o mahanap siya. Mhm. Gets mo? Mhm. So para kausapin siya, ano ba talaga gusto mo palabasin? Kung rap game tayo. Pero sa ginawa mong yan, medyo iba na yan eh. So, syempre, adi dyan na yung mga fans niya na magsasabi na parang, wala, panis ka pa din. Panis ka mo. Paano? Totoo. Saan banda? Pero tol, Saang banda? pero no shit, no? Ang galing Diba? kung paano Alam mo kung bakit ko sinabing, alam mo kung paano ko sinabing saan banda na panis ako o ano, hindi naman sa para pagalingan ako sa kanya o alam mo yun, hindi na dapat. Kasi underground pa rin naman ako ngayon eh. No manager, wala akong ginawang kanta na para pang mainstream, pero ang tingin ng tao sa akin mainstream. Kasalanan ko ba yun? Hindi ko kasalanan yun. Award winning ako, hindi ko kasalanan yun. At to the point na ako yung literal, isa ako sa mga rapper na galing sa hirap, galing sa wala. Mhm. Na ngayon paldo na. Literal. Hindi naman ako anak ng mayaman, hindi naman ako lumaki sa abroad, hindi naman ako nakakondo. O sino ba? Squat. Parang may mas sinasabi Squatter ka. ako. Hindi, sinasabi ko lang. Kung realidad lang, hindi, sinasabi ko lang, di ba? So, sa akin, hindi ako doon nainis ako doon yung parang natamaan yung ego ko nung pinersonal na ako. Bakit mo ako pinepersonal, di ba? Pwede naman natin pag-usapan to ng personal o magkausap tayo. Kaso walang chance, hindi nagkaroon ng chance eh. Pero, nagkaroon ng bulong-bulungan noong nakaraan. Hindi ko nasasabihin kung saan at kung ano dahil medyo personal din yon. Pero nagkaroon ng parang pagkakataon na pumunta ka sa isang lugar at biglang may nagsabi sa'yo, nandyan sila Bugoy. Nandun bigla sa sasakyan. Ayaw bumaba. Totoo ba yun, Tol? Yung time na yan, tinawag ako. Hindi ko pwedeng sabihin yung senaryo kung bakit. Wag na. May kaibigan, sabi nga lang nila, na nandoon siya. Pupunta daw. And then sabi ko, sige sama ako. Gusto ko lang hindi naman siguro para may pag-away. Gusto ko lang kumprontahin lalaki sa lalaki. Anong problema? Anong gusto mo mangyari? Kung bakit sobrang personal na? Kung hip-hop to, hip-hop lang. Diba? So, sanay din naman ako sa flip-top yung personalan, ganito, ganyan. Which is, pero yung kasi magkaharap kayo eh. Magka-problema ka, kausapin mo siya mamaya backstage eh. Magkikita kayo eh. Pwede nyo pag-usapan. Pero, this time, parang gusto ko lang malaman. Kasi nung time na yun, pre, yung kaputukan ng kontrabida, bigla rin kumalat ulit yung sa mga page nila na alam ko eh. Kumalat yung parang magkano budget mo. Sabi ko, di ba parang, grabe naman yung timing na parang sakto naman na kailangan. So may pinapalabas talaga tong taon to. Di ba? Sa akin okay na yun eh, isang beses kumalat. Pero bakit sakto? Hindi ko naman pwede sabihin yung prime ko, pero yung time na sunod-sunod yung gigs, ako lagi yung pinapatutong sa streets or parang dumating lang sa point na parang nakita ko nga ulit yun kumakalat. Parang, seryoso? Yan talaga kailangan yung gawin? O yan talaga kailangan gawin kung sino man nagpapakalat yan? And then yung time na nga yan, mabalik natin yung pumunta ako. And then, nararamdaman ko nandun siya. Umiikot-ikot lang ako para, wala lang, siguro, umiikot-ikot lang sa paligid. And then maraming tao nun eh. And then pag alis namin, may nagsabi sa akin nga na bumaba siya. Sa ibang sasakyan. And piniem nga ako nun to. Dito tol, ibang sasakyan ni ganito yung gamit. Saka siya lumabas yung pag-alis nyo. And yung time na yun, alam mo kung ano nasa isip ko. Natalo ako dun. Besh,
Alam mo, pagkatao natin, tsaka lahat tayo, Chris Delano, Don Pao, ako, Don G, si Rambo, Bone, Abunay, hindi tayo, alam natin pare-parehas na ang kahinaan natin pag pumitik tayo. So, yung time na yun, pumitik ako, na hindi, alam mo yun, magaling din siya eh. Alam niya, kasi kilala niya rin tayo, pipilik. Pero in a way na nakipaggera ako sa parang gumera ako sa social media na hindi ko gusto. Alam mo yun, yung parang, yung time na yun na pumunta ako, hindi niya ako naharap or nakita na nagkataon na magkausap kami para mapag-usapan yung mga bagay-bagay. Ibig sabihin no, na natalo ako dahil, okay, social media beef lang to. Talo ang taong kayang humarap ng personal pag may social media beef. Alam mo yun? So inisip ko, hayaan ko na, move on na lang ako. Natalo ako doon. Kasi ang gusto niya palabasin, kailangan kumagat ako sa pain. Feeling ko ganun eh. Kumagat ako, ganito. Tapos, pagka kinompronta mo, alam mo yun, parang ganito na lang. Parang may bata na ikaw yung makulit, tapos ito yung tingin nilang mabait, tapos bigla kang kinutongan. Mismo. Pag kotong mo, bigla mo sinapak. Pag sapak mo, biglang tatakbo. O kaya sasapakin mo pa lang, biglang tatakbo. Hindi mo pa nasasapak, biglang magsusumbong. O kaya biglang, ang tingin ng mga tao, ikaw yung masama. Diba? Tapos dadaanin ka sa ano. Kasi wala naman akong ginagawa eh. Wala naman akong sinasabi sa'yo eh. So, sa akin, talo ako. Kasi ako kaya ko humarap, papakita ako doon, gusto ko malaman kung usapang lalaki gusto mo mangyari. Pero kung hindi talaga kaya, talo ako. So, parang feeling ko, kumagat ako sa pae niya sa social media. Mismo. Para pag-usapan. Hanggang umabot pa sa sunugan, nagulat ako bakit kailangan umabot ng sunugan yun. Di ba? Kumbaga parang, kaya kinat ko kagad eh. Sabi ko, ba't sunugan? Personal na masyado eh. So, ako masyadong naging mainit yung ulo ko ng time na yun. And may mga nasabi ako dahil sa init ng ulo ko, pero hindi yun para sa publicity dahil hindi ko dapat gawin yun dahil nandun na ako sa momentum ng karir ko na dapat hindi na ako nagsasalita ng mga ganon. Mismo. And sa ngayon is okay na ako. Para sa akin, tapos na yun. Simula nung pumunta ako at hindi siya umarap, okay na ako. Wala na talaga. Alam ko na to. Sabi ko po siya, alam ko na to. Gawin ko lang yung sarili ko. So and then, nilet go ko na, binitawan ko na lahat ng galit ko, yung init ng ulo. And then gagawin ko ngayon sa karir ko. And kung ano man yun, tapos na. Una't huling sasabihin ko na to siguro sa ano mo. And kung ano man yun, gusto ko lang sabihin na good luck sa karir niya. And gusto ko rin sabihin sa kanya na isa ako sa mga rumispeto sa kanya pagdating sa music. At isa ako sa mga, alam mo yun, umidolo rin sa kanya. Nagsisimula pa lang siya at sumuporta sa kanya. Mismo. And wala na sa akin yun, I'm good. Kung hindi ko na kailangan na magkaroon ng pagkakataon para mag-usap kami o ano man. Pero wish him all the best. Yun lang, I'm good. Yun. So, ayun nga. So, kagaya ng sinabi ko kanina mga kasalute, yun nga. Originally si Bugoy ay tropa namin. Hindi lang talaga namin alam kung anong talagang nangyari, bakit ganun. Pero sa mga sinabi ni Price Tag, masasabi natin na talagang yung pinagmulan hindi naman ganun ka, alam mo yun, na dapat hindi na nangyari pero may gumawa ng bagay na dapat hindi ginawa, yung mga ganung bagay. So yun nga, kagaya ng sinabi ko dati tol, si Bugoy ay isa sa mga taong pinakamababait sa eksena na nakilala namin dati. At sabi ko pa noon, kung magkakaroon ng isang award na pang kay Bugoy lang, si Bugoy lang meron nun, di ba? Kasi hindi mo pwedeng awayin si Bugoy. Kasi nga napaka-chill lang na tao, ang bait na tao. Yeah. Kaya in a snap bigla nagkaroon ng mafia shit, whatever. So parang nagkagulat. Yeah, pero ano naman eh, when it comes to sa marketing strategy niya, well, ang galing. Magaling. Solid. Kaso nga lang kasi minsan may mga bagay na hindi mo maiiwasan pag tinesting ka ng, alam mo yun, pag sinubukan ka na ibang tao. Mismo. Kasi, parang tayo, nung nagsisimula tayo ikaw fratman ka, ako gangster ako, na may mga ginagawang mali, illegal sa kalye, ganito, ganyan, na no bullshit, pare. May mga taong magkukwento sa paligid natin o ano man nangyari noong panahon na yun. Pero, ang ano kasi, ang magandang mangyayari kasi pagdating sa maturity mo as a person is yung from gangster to an artist to a businessman to a businessman. Alam mo yun? Ganun dapat yung hilera. Kasi ang
ang gulo nun pagka from artist as a businessman, tapos bigla ka magiging gangster na parang, alam mo yun, na from the hood ka bigla. Hindi, nakukuha mo. Ang hirap kasi nung stage natin na tayo, may mga hater, matatapang ba talaga yung mga yan, na hindi lang tayo naranasan din ng mga ibang artists. At alam nila tong sinasabi ko na parang susubukan ka. Tetesting ka nila kung talagang may magagawa ka sa mga sinasabi mo. So yun ang mahirap. At ang mahirap dyan, pag tinesting ka ng mga taong hindi iniisip yung sarili nila. Mismo. Na dumating na sa point na may anak ka na or okay ka na sa buhay, biglang may tumesting sa'yo o totoo ba sinasabi mo? Kasi hindi lahat nakakapag-isip ng tama. May mga iba dyan makitid ang utak, bigla kang tinesting, di tapos ka, in just a snap, tapos ang karir mo. Kaya yun din ang hirap sa industriya na to or sa musika na ginagalawan natin. Pero syempre, kung may sapat kang gulang, laki ka sa kalye at alam mo kung ano nangyayari, aware ka sa mga bagay na yun. Kaya mong galawan yun, tol.